Dumako po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos at iwasan po nating maging distraction sa magsasalita. At ang magdadala po ng salita ng Diyos sa hapon na ito ay sa ating mga pastor, Pastor Martin Pinili. Amen. Kala ko di na kami kasali. Kasali pa rin pala kami. Pastor Christian, ako, Pastor Joven, si MJ, kala ko di namin kasali. It's a prank pala. Mukhang youth pa naman eh na. Mukha pa namang youth. Mukha lang. Pero edad di na youth. Lahat ba may dalang Bible? Amen. Walang dalang Bible, uwi muna. Tapos balik na lang ulit. Okay ba yan? Pwede ba yan? Pag walang dalang Bible, uwi muna, tapos balik. Grabe naman ito, Pastor. Pwede naman manghiram lang ng Bible kung meron din. Siyempre, magdadala nun, ibig sabihin lang nun, talagang nag-a-attend ka, talagang Kristyano ka, meron kang dala. May pruweba ka na ano, ito, laki, panghampas to ni Bishop. So, gusto mahampas nito? Laki, parang 2 kilo eh. Napatawa ko lang kayo. Ngayon na ulit ako magsasalita sa sa mga young people eh. Tagal na panahon na eh. Pero bawat camp, yan, si Pastor Christian, lagi pa rin kayo magkakasama sa sa youth. Kala nga namin, graduate na kami. Mukha yata hanggang pagbalik ni Lord, kasama pa rin kami ng mga young people eh. Okay, Philippians chapter 4, verse 13. Sigurado ko, bisado nito lahat, no? Yan, pakitaas nga ng Bible, may mga dala. Uuwi yung walang dala. Philippians chapter 4, verse 13. Paborito ito ng marami. Parang nabanggit ko rin ito kanina sa message, mga gumagano. I can do all things through Christ who strengthens me. Yan. Ang ganda. Baka may mga naka-wall sa natin, sa Facebook, o may nakalagay sa, ano ba? Hindi alam kung ano mga nakalagay dun eh. Gano'n, kung ano mga nakatawag, anong tawag dun sa mga ganun eh. Baka mga naka-My Day, mga Bible passages naka-My Day, pero yung buhay Kristiyano hindi naka-My Day. Tama ba? Kasi kanina yun ang message ko eh. Kaya masakit, sabi ko, hawak kayo sa upuan nyo. Maglagay kayo ng seatbelt. Kasi magka-crash landing. O, pakapastor ha. I can do all things through Christ who strengthens me. Apostle Paul, sinabi niya ito, hindi during masaya siya, hindi during nasa bakasyon siya, hindi during papunta siya sa isang magandang lugar para magpahinga, or hindi rin ito yung sinulat niya na meron siyang napagtagumpay na isang malaking project, or meron siyang nakagraduate siya ng mataas na kurso. Hindi niya sinulat to during ng mga time na yon. Sinulat ito ni Apostle Paul during siya ay nakakulong. During na siya ay nasa loob ng prison. And yet, still considering na yung mga nasa labas, yun ang kanyang encourage. At yun ang pinakamahirap sa lahat. Kapag ikaw ay discouraged, o kapag ikaw ay nasa down part ng buhay, ang hirap mag-encourage. Tama ba? Hindi lang tinext ng ano niya eh, down na. Mga kabataan talaga ngayon, no? Sabi mga Pastor Simon, di ba Pastor Simon wala? Sabi mga Pastor Simon kahapon eh. Ang mga young people, ang daming tawag dito, yung mga terminology na ang hirap intindihin ngayon. Pag may nangyaring di ganun. Sana diba? Usuan yan. Hindi na daw ganun uso yun. Yan na lang.
Diba? During sa time na si Apostle Paul, siya yung nasa pinaka-lowest part. Bakit lowest part? Ang kulungan kasi nasa ilalim. At yung kulungan na nasa ilalim, actually, dinadaluyan pa ng tubig yun. Nabababad yung paa nila. So, mamamanhid. At the same time, yung pagkababad ng paa nila, hindi naman talaga basta't nakaupo lang. Merong chain yung kamay nila at yung paa nila. At kasama sa chain doon, may kahoy pa yun para talaga di makatakas. And yet, Apostle Paul, ito yung kanyang sinabi. I can do. Paano niya magagawa yun? Nakagapos nga yung kamay niya. Nakaano nga yung paa niya. Nakatanikala. And then, sinabi pa rin niya, I can do all things through Christ who strengthens me. So, ito yung tema. Are you defeated or are you dynamic? So, yung dynamic from the word dunamus, sa Greek word, na pag tinranslate sa English, dynamite. Explosive. May pagsabog. Pero hindi sasabog yung dynamite kung walang catalyst. Kapag walang mitya, hindi sasabog. So, bilang isang mananampalataya, bilang isang young people, dumaan din kami sa kategorya yung yan. Dumaan kami dyan. Halos lahat ng activity ng young people, involved kami lagi dyan. Pati hindi na sa activity ng young people, involved pa rin kami doon. Ganun noon. Yun, may kargang bata doon, ganun din noon. Wala na akong makita eh. Nagtago na si Pastor Christian eh. Defeated or dynamic? Ano ka ba? Defeated ka ba? O dynamic young people ka? Ikaw lang makakasagot niyan, hindi ako. Amen. Hindi ako makakasagot niyan, hindi pastor ni makakasagot niyan. Ikaw lang at ang Diyos ang makakasagot niyan. Ikaw lang at ang Diyos ang makakasagot niyan. At the same time, ikaw lang at ang Diyos ang nakakalam kung ikaw ba ay talaga ay ligtas. Walang ibang nakakalam na ikaw lang at ang Diyos. Kasi ikaw yung nakipag-isa kay Kristo. So, sabi dito, the health, wealth, Christianity is not Christianity. Yung health, yung wealth, yung achievements, hindi ang Christianity. Ano yung Christianity? Ano yung Christianity? Apostle Paul, yung Christianity, nasa kanya, even in sufferings. Kahit sa paghihirap. Ngayon, pwede naman talaga matulog na kayo. Sarap matulog ngayon. Tama ba? Maulan eh. Diba? Narinig ko rin kahapon yung terminology na asymptomatic. Maraming Christian baka asymptomatic. Kasi ilaw daw at asin ang sanlibutan. Umulan. Nabasa yung asin. Nawala na, nalusaw na. Diba, sarap matulog. Malamig. Ako nga dapat pauwi na kami ni Mrs. eh. Sarap matulog ngayon. Pero naglaan kayo ng panahon. O baka naman dahil in-announce ko sa bulihan kanina, kaya nandito. Amen ba? Health, wealth, Christianity is not Christianity. It's just positive thinking. Marami gusto yan. Think positive. Think positive. Diba? Dapat broad-minded ka. But the scripture itself, nagsasabi na iba. We are different. Iba ka. Hindi ka kapareho dapat talaga ng sanlibutan. And totally, kapag yun ang thinking ng isang believer, talagang different siya. Apostle Paul, halos siya may pinakamaraming sulat sa New Testament. Siya may pinakamaraming itinala sa New Testament. It's because ang dami niyang gustong sabihin. Sa Romans chapter 12, be transformed by the renewing of your mind. So pag na-transform ang mind, pag na-change ang mind, diba? Ano mangyayari sa iyo? Hindi ka makikipag-equally yoke with unbelievers. Amen. Sino walang friend dito na unbeliever? Lahat tayo meron. Pero hindi dapat pareho yung ginagawa mo. Amen ba? Pakicheck nga yung tenga ng lahat. Baka may hikaw. Babae lang dapat may hikaw. Pastor naman, grabe ka.
Di na kami magiging in. O di ikaw maging in sa mundo, out ka kay Lord. In ka sa mundo, out ka kay Lord. Diba? Baka may tato, pakicheck nga. Kung nagkatato ka, no, hindi ka pa Kristiyano, okay lang. Pero kung Kristiyano ka na, huwag na madagdagan yan. Diba? Marami akong nakikita ang Kristiyano, dami. May Bible verse dito, kung saan-saan sa katawan. Baka dito lagay, 666 na. Barcode yung ilagay. Para pagpasok naman, pasok. 666 pa lang. It's just a positive thinking and a steroid throwing in Christian vocabulary. Steroid throwing in Christian vocabulary. Putting that label on a bottle but it still got the bad content on the inside. Hindi pa rin yun. It is a bad content. It's not biblical Christianity. So Apostle Paul dito sa isang verse na ito, meron siyang tatlong sinabi. Ano yung tatlo niya sinabi? There is the strength, there is the scope, and there is the source. Yan yung tatlong laman niyan. Pero hindi ko masyadong hahabaan. Kasi baka sabihin niyo, Pastor, nakinig na kami ng message kanina, hahabaan mo pa. Diba? Para na kaming naburo. So merong strength, merong scope, at merong source. Yan yung laman nung isang passage na yan. Grabe, tatlo pala laman yan, iisa lang yan. Pero hindi lang naman yan yung pinag-uusapan dyan. Kailangan nyo basahin yung verse 10 hanggang sa verse 20. Yan yung kabuuan niya. So may strength, may scope, and may source. Bakit ano bang sabi doon? Sa verse 30 na yan, I can do. So merong strength. I can do. So merong action. Hindi pwedeng ang isang Christian hindi pwedeng walang action. Sabi ko kanina sa message sa preaching kanina, dapat involved ka. At yan yung pinaka tema ng youth sa charity. I want to be involved. Youth Link, yan yung name ng youth dito sa charity. Youth Link, I want to be involved. Pero not just only wanting to be involved, but actively involving in the ministry. Dapat ikaw ay active na nag-i-involve. Di ba? Dapat lagi mong ipine-present yung sarili mo. Sabi ko nga kanina, kapag makulit yung isang tao, minsan ginaganto lang, sana makuha nyo. Kanina nakuha na eh, gana ako makuha. Sana yun? Mabusan na yata ako na illustration dito. Ito na nga lang. Oh. Kapag haba kasi ito eh, papaiksin ko lang. Kapag merong isang tao makulit, minsan sinasabi natin, ganito ka. Nakuha niyo? Ano ibig sabihin nun? Mapapel. Pero sa Christian, dapat ganun ka. Tumapapel ka talaga. Hindi ka dapat mahiyain. Amen. Lalong-lalo na kapag ikaw ay kabataan. Diba? Pag sa sanlibutan, ang galing-galing mo kumanta. Tumugtog pa lang eh. Kabili. Patsok, luma na yata. Hindi namin nabutan yan ha. Sino ba dyan? 80s pa? Nagkakabukuhan. Pagdating sa labas, yung gagaling. Hindi ko maalala yung mga bagong kanta ngayon. Mga kanta ngayon. Yung kay alin? Diba? Alam nyo, nagtatawanan kayo. Pero pagdating sa church, pag kumante, alam mo kumakain ng bubble gum. Diba? Baka may nagcha-challenge pa ng high 10 times higher. Bakit nga ba? Baka may lumalaban pa ng gano'n. Mga kanta ng hopia yan. Diba? Baka meron pa. Pero pagdating sa church, di magawa mag 10 times higher. 10 times lower. Pahingaan ng boses. Minsan di pa kabisado yung kanta sa church. Diba?
Pero yung kanta sa labas, kabisadong kabisado. Sa ilalim na. O, di ba? May sumasagot. Kabisado. Kala niyo, nakiki-update din ako. Apostle Paul, ang sabi niya, I can do. Nasa believers, hindi ka dapat sa mundo, I can do. Kundi saan? Involvement. Saan? Sa gawain ng Panginoon. Amen. Doon ka dapat involved. Doon ka dapat mas masigasig. Doon ka dapat mas merong taste. Mas may panlasa dapat sa iyo. Yun ang dapat na nakikita mo. Baka pag nakita mo yung ka-church mo, siya na naman. Sawan na ako sa mukha niya. Natuturoan niya. Mukhang meron nangyayari ganun ah. Diba? Yan na naman. Yung mga katabi yan eh. Maganda nga sa akin, pinagpalit-palit kayo ng upuan lahat eh. Dapat yung, nagbilang ng 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mamaya pa po. Mamaya Sa pa. activity pa Wow, po meron yan. pala kayo mamaya. So, first part, I can do. There is the strength. Mas malakas kayo kaysa sa mas matatanda. Tama ba? Mas marami kayong magagawa. Mas marami kayong pwedeng mapuntahan. Minsan, mas malawak pa yung mas malawak pa yung influence nyo. Bakit? Ang social media, minsan maraming influencer dyan. Tama ba? Yun ang terminology ngayon. Kapag sa social media, ang tawag nila ay influencer. Pero ikaw ba? Nag-i-influence ka? Saan? Kasalita ng Diyos sa kanila. Amen ba? Kung sila influencer, minsan tuwan-tuwa tayo kay Lloyd Cadena. Cadena ba pangalan? Pinatay na, Pastor. Ha? Pinatay na. Pinatay na. Sino pumatay? Mami na. Minsan mas marami tayong pinafollow na ibang tao compare saan? Sa nagtuturo ng salita ng Diyos. Friendly ba si Pastor sa FB? Yun. Amen. Baka i-stalk nyo lang si Pastor, ha? Baka naka-block. Baka mamaya naka-private kayo, kahit na naka-friend ka, naka-private naman. Hindi rin kayo makita ni Pastor. Sabi ko nga kanina sa message friend nyo na lang ako para di ko makita mga post nyo kasi talaga sasabihin ko Yan ang totoo, di ba? Actually sa amin, sa Bulian, nag-start na ako magsabi sa Bulian, pinagbabawal ko ang TikTok. Yan pinagbabawal ko ang TikTok. Kung ang content ng TikTok mo, nag-share ka ng gospel, di tuloy mo yan. Pero kung magandang patay tayo dyan. Sensya na, matigas katawan ko. Baka mamaya nagko-content kayo ng mga ganun na TikTok. Tapos sasabihin mo pag do not conform any longer to the pattern of this world. Diba? Pero I can, sabi ni Apostle Paul, dapat ganun ka rin, meron kang strength. I can do. Meron kang strength. Ano yung scope ng strength na yon na ibinigay sa'yo? All things. Yung all things na yan, hindi necessarily for this world. Hindi para sa mundong ito. Kasi ang mundong ito, mawawala lang to. Mapaparang lang ito. Mas mababaw, mawawala. Mapaparang, malayo pa Mawawala ang sanlibutan ito. And at the same time, ang buhay ng tao, sabi nga, sa Old Testament is just like a vapor. Diba? Katulad lang din ng halaman na kapag pinutol, ano na susunod? Malalanta na. Ganun kaiksi ang buhay. At kung ganun kaiksi ang buhay, anong klaseng buhay meron ka bilang isang Kristiyano? Sabi diyan, ano yung scope mo? All things. Kung all things, ano sabi ni Jesus Christ? If you want to follow me, yun ang all things ha. Tandaan natin, hindi all things ng mundong ito. Hindi yung yaman ng sanlibutan ito. Sabi ni Jesus Christ, if you want to follow me, ano sabi niya? Deny yourself. That is all things. Lahat ng gusto mo sa sarili mo, deny. Diba? O kung meron kang ka-meet up ngayon, deny mo na yon. Bakit? Ito ang i-meet mo. Sino? Si Lord. Mas magandang ka-meet up si Lord. Bakit? Always on time.
Kaya lang, hindi tayo nagsimula. Diba? Pangalawa, di lang siya always on time, hindi siya Indian. Hindi siya taga-India. Hindi siya nangi-Indian. Tayo nangi-Indian tayo madalas. Diba? Madalas, gumagawa tayo ng napakaraming dahilan. Huwag lang makasama saan? Fellowship. Pero sabi ng book ng Hebrews, do not forget, do not neglect the assembling. Diba? Yung pagtitipon-tipon ng lahat ng nananampalataya. So yung strength mo na I can do, tapos yung scope mo na all things, dapat makita yun sa'yo. Makita sa isang mananampalataya yun. So ito lang yung sinasabi ko ngayon, yung isang part lang. Kasi pag sinabi ko lahat, ang haba nito. Ilang page to? 1, 2, 3, 4. Baka bukas pa tayo matapos. Pinapaiksi ko lang. Para di kayo mainit. Kasi nakakainit talaga ako mag-preach dahil sobrang haba. Okay ba kayo sa 5 hours? May lang, Pastor. Lakas pa naman ulan, hindi makakawit agad. So, there is the strength I can do. And there's the scope, all things. If you want to follow me, deny yourself. Pero hindi natapos doon. Take up your cross daily. Sabi ni Apostle Paul, gusto kong maranasan ang buhay ni Kristo. Ano ba yung buhay ni Kristo? Maranasan yung kanyang alin? Hirap. Maranasan din yung kanyang kamatayan. Actually, may karugtong talaga to. Ano yung isa pang karugtong nito? For to me, to live is Christ. Ang mabuhay para sa akin ay si Kristo. And to die, hindi lang basta gain. And to die is Christ. Ang mamatay ay kay Kristo, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay kay Kristo pa rin. That's why hindi ka pwedeng matakot, hindi ka dapat matakot. Saan? Sa kamatayan. Bakit? You are already free. Malaya ka. Free from the punishment of sin. Free from the power of sin. Diba? Free from the penalty of sin. And then one day, you will be free from the presence of sin. Wala na talaga malin. Yung kasalanan, darating talaga yung time na yun. Bakit? Merong 1,000 years na pinangako ang Diyos. At ang mag-aaring kasama niya sa 1,000 years, yung nakikitang alin? Matapat. Diba? Yun ang dapat na maging welcome sa lahat ng believers. Hindi lang sa mga nauna, kundi kahit sa mga young people. Well done, good and faithful servant. Amen. Lingkod tayo lahat ng Panginoon. So, may strength, may scope, and then merong source. Sino yung source? I can do all things through Christ who strengthens me. Kung lahat yan ay para sa gawain ng Diyos, bibigyan kanya ng strength. Pagkakalooban kanya ng lakas. Diba? Hindi kanya pababayaan. Kasi sabi niya sa Great Commission, I am with you always. Pinangako na rin niya sa Old Testament pa, I will never leave you nor forsake you. So, yung source ng strength na yon, yung source ng scope na yon, it is Christ. So, kung yan ay para kay Kristo, hindi ka lugi. Pero kung yan ay para sa mundo, luging-lugi ka. Kahit ikaw na ang pinakamayamang tao sa mundong ito, ikaw na ang pinaka-successful na tao sa mundong ito, ikaw na yung pinaka-sikat na tao sa mundong ito, ikaw na yung K-pop. O ngayon, ang sikat, di ba? Mga K-pop. BTS ba yun? BTS? Tama ba? Tama ba ako, BTS? May mga tinatawag pa ARMY. Di ba? O. Kahit ikaw pa yun, kahit sila pa yun, kung yan ay sa mundo, lugi ka. Bakit? Bakit lugi ka? Wala namang kasi sino? Si Kristo. Amen. Kahit nandun sila sa rangyang yon, lugi pa rin sila. Kasi ano ba yung meron sa'yo? Si Kristo. Siya yung source mo. Through Christ who strengthens me. Apostle Paul, di niya tinignan na kalugihan lahat yon. Nakulong siya, nabugbog siya, halos mamatay na siya sa bugbog. Ilang beses siyang kinulong, ilang beses siya pinaratangan ng hindi tama.
Diba? Inaccuse siya ng inaccuse siya na wala sa katuturan. Wala naman talagang tamang ebidensya para husgahan siya. Pero lahat yun, kinonsider niya lahat alin yun. Gain sa kanya. Pero sa iba, loss yun. Ano ba yung sinabi ni Apostle Paul na gain? Tinuring niya lahat kalugihan. Ano yun? Yung lahat ng rangyang meron siya before. I count all things lost just to gain Christ. Yun lang ang gusto niya mag-gain. Si Kristo lang. Diba? Pero yung sabi sa Corinthian, gusto ng ibang relihiyon. Kung si Kristo lang pala ang pag-asa mo sa mundong ito, ikaw na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Paano ngayon yan? Idudugtong mo doon? Pag pinabasa sa iyo sa part sa Corinthian, ikaw na pala pinakakawawang tao na naniniwala ka kay Kristo eh. Ikaw na yung pinakakawawang tao sa lahat. Ano idudugtong nyo? Ano idudugtong nyo doon? Kawawa ka na pag tayo nakita yun eh. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, malulugmok ka talaga. Pero kung nagbabasa ka ng Biblia, sasabihin mo, basahin mo hanggang baba. Kasi nandun sa kasunod yung sagot, ngunit salamat kay Kristo. Yun ang hindi nila tinutuloy. Bakit? Mabubuking sila. Diba? Sabi ko nga nung kanina sa message sa nung Friday prayer meeting ipinakinggan ko yung programa sa Channel 25. Alam siguro kung ano yung Channel 25. O hindi. Bang channel siguro alam. Baka Netflix. Nagbabawal ko na rin yan ngayon. Netflix. Kaya manonood dyan. Diba? Kaya manonood sa Netflix. Tigil nyo na yun. Kung meron kayo din-download, tanggalin nyo na yan. Bakit? Walang may dudulot na mabuti sa inyo yan. Amen. Amen ba? Amen. May nag-amen malakas. Mukhang magtatanggal na ng Netflix yan. Wala na. Walang internet kasi, pastor. Kaya walang Netflix. Meron pa isa, Cinema One, baka pinagda-download nun. Diba? Tanggalin nyo na yung mga yun. So yung napanood ko nung Thursday ng hapon na yun, talagang pinagpipilitan nila yung itahiin yung mali. Tapos ipalabas na sila lang yung tama. And then kinalimutan nila yung isang passage kinalimutan nila yung verse sa scripture na sinasabi sa John chapter 3, verse 3 at verse 7. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Walang ibang papasok sa langit kundi sino? Born again. Walang binanggit doon na religion. Unless a man be born again. Ano yung verse 7? You must be born again. Diba? Sinabi ba doon, maging ganito ka, maging Baptist ka, maging Presbyterian ka, maging Evangelical ka, maging taga-charity ka, maging taga-Adonai ka. Pero ba binanggit? Wala. Same principle nung pinanganak ka, wala kang part. Wala kang contribution sa magulang mo nung pinanganak ka. Same saan, spiritual birth. Wala kang contribution. It is all works of God. Amen. So Apostle Paul, napakalino ng understanding niya na kahit siya nasa kulungan, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Bakit? Alam niya yung strength niya, alam niya yung scope ng strength niya, at alam niya yung source ng strength niya. Lahat pwede niya magawa. Bakit? Dahil kay Kristo. Diba? Salamat kay Apostle Paul. Bakit? Dumating sa Asia ang salita ng Diyos. It is because of his courage na tawirin yung iba pang lugar. Diba? Ano sabi ng scripture? From Judea to Samaria. Sa Israel lahat yun. Pero may karugtong, di natapos yun. And to the uttermost part. Salamat. Bakit? Dumating ang salita ng Diyos. Amen. So bilang isang young people, bilang isang youth, dapat lahat meron kang magagawa para sa gawain ng Panginoon. Hindi para sa gawain ng sanlibutan. Maraming salamat sa inyo.